Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami. Mga Pinoy sa Lebanon, urong-sulong sa pag-uwi sa gitna ng tumitinding sagupaan ng Israel-Hezbollah. PBBM, nilagdaan na ang Magna Carta of Seafarers. VP Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa puwesto. Opisyal na senatorial line-up para sa alyansa ng Bagong Pilipinas, ipinakilala na. Kongreso, inatasan na madaliin na ang pagsasabatas ng 2025 National Budget. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Umabot na sa 251 mga barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kabilang dito ang 204 na Chinese maritime militia vessels, 28 China Coast Guard, 16 na People's Liberation Army Navy at 3 research vessel. Pagigiit naman ni Trinidad, hindi ibig sabihin ng nasabing datos na ang China na ang may kontrol sa West Philippine Sea. Kasunod ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon, 70% ng kabuuang obligasyon sa Health Emergency Allowance o HEA na 103.5 billion pesos ay nabayaran na. Bilang implementing agency na resolba ng Department of Health o DOH ang halos 14.5 million claims mula sa mga medical professional. Nitong nagdaang weekend, ang mga health facility at mga grupo ng health workers ay kinikilala ang pagtanggap ng kanilang HEA. Nakauwi na ng Pilipinas ang ikalawang batch ng mga Pilipinong overstaying sa United Arab Emirates o UAE noong nakaraang Biyernes. 17 Pinoy at 3 bata rito ay mula sa Dubai, habang 25 naman rito ay galing sa Abu Dhabi. Nakauwi ang ating mga overstaying at expatriates na kababayan sa tulong ng UAE Amnesty Program, kung saan ipinapawalang bisa sila sa mga multa at parusa upang makabalik ng bansa nang hindi nakaharap sa legal repercussions, at may opsyon rin na muling bumalik sa UAE sa hinaharap na may naaangkop na visa. Karamihan pa rin sa mga Pinoy ang mas pinipiling manatili sa Lebanon sa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israel laban sa Hezbollah. Nasa mahigit 400 na ang nasawi, habang nasa higit 1,000 naman ang nasugatan dahil sa gera, kung saan makailang ulit nang inalarma ang mga Pinoy para sa kanilang kaligtasan. Paalala ng embahada na ang mga Pilipino sa South Lebanon, kung ayaw pang umuwi ng bansa, ay manatili na lang muna sa loob ng kanilang tinutuluyan hanggang sa humupa ang pambobomba at sitwasyon. Nakatakda ang Commission on Elections o COMELEC na magdaos ng electronic raffle upang mahanay ang mga party list group sa listahan ng opisyal na balota sa darating na Oktubre. Ito ay upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga partido, kung saan matapos i-raffle ay opisyal nang ipoproklama ang mga koalisyon na kasapi sa listahan ng mga tatakbo sa halalan. Hindi tatanggap ng anumang apela, motion for reconsideration at re-raffle ang COMELEC. Una nang ipinatupad ng COMELEC ang raffle system taong 2013 elections na naglalayong maiwasan ang pag-aagawan ng mga partido sa mga pangalang nagsisimula sa unang letra ng alpabeto.
Naghahanda na ang Department of Information and Communications Technology para mapigilan ang paglaganap ng deepfake sa 2025 elections. Ayon kasi sa ahensya, isang malaking banta ang deepfakes sa naturang halalan dahil sa paglipanan nito laman ang mga peking impormasyon. Anya, nasa proseso na ang ahensya sa pagtukoy ng isang software na may kakayahang tumukoy ng mga deepfake. Ganap na pong batas ang Magna Carta of Seafarers matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Layo nito na maprotektahan ang karapatan ng mga Filipino seafarers sa bansa, maging ang mga nasa ibang bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang Republic Act 12021 o ang Magna Carta for Seafarers sa Malacanang. Layo nitong masiguro at maprotektahan ang mga karapatan ng mga Filipino seafarers sa loob at labas ng bansa. Setyembre noong nakaraang taon nang isertipika ito ng Pangulo bilang urgent measure. Ayon sa talumpati ng Pangulo, ang pagsasabatas nito ay hindi lamang pagkilala sa mga sakripisyo ng mga Filipino seafarers. Pagpapakita din umano ito ng suporta ng pamahalaan at pagtugon sa mga problemang kinaharap ng industriya. Partikular na binanggit ng Pangulo ang kamakailang pag-atake sa mga barko sa Red Sea kung saan may mga Pilipinong nalagay sa panganib. Sa ilalim din ng naturang batas ay pagtutugmain ang mga polisiya at regulasyon ng mga concerned agencies. Kasama na dito ang pagpapabuti ng maritime education na kaakibat ang pagkakaroon ng mga pagsasanay at programa na papangasiwaan ng Maritime Industry Authority o MARINA. Ikinatuwa ito ng MARINA, ngunit may panawagan ang ahensya. Sana if we can lobby for additional manpower for the Maritime Industry Authority, and at the same time additional funding. Of course, we cannot fail the Philippines and our Filipino seafarers. Kumpiyansa ang pamahalaan na dahil sa naturang batas ay makakasabay na ang Pilipinas sa international maritime industry. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PBBM ipinasa ang Anti-Agri-Economic Sabotage Act, sektor ng agrikultura ikinatuwa. NBI bukas sa posibilidad na maging state witness ang 7 sumuko na kapwa-akusado ni Alice Guo. LTO itinuturing na iligal ang online driver's license assistance. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Isinabatas na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act nitong Huwebes, ika-26 ng Setyembre sa Palasyo ng Malacanang. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Sa nilagdaang Republic Act No. 12022 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layo nitong protektahan ang mga mamimili at sektor ng agrikultura mula sa smuggling, hoarding, profiteering at mga aktibidad ng kartel mula sa agricultural fisheries ng 5 beses ang halaga ng multa na may habang buhay na pagkakakulong at walang piyansa. Sa isang phone call interview, sinabi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na seryoso ang Pangulo sa pagpuksa sa mga iligal na aktibidad na ito at nawa ay tumigil na ang mga magtatangkang ipagpatuloy ang gawain dahil anya dumating na ang batas na tatapos sa smuggling at batas na siyang magbibigay pag-asa para sa mga magsasaka.
Sa panig naman ng Department of Agriculture, sinabi ng kalihim na si Francisco Chu Laurel Jr. na bagamat may sabotage act na noong taong 2016, ito ay kulang sa ngipin at ang bagong batas ay mas matatag na siyang magpipigil sa mga nagnanais masangkot sa iligal na aktibidad. Kadalasan sa mga ini-smuggle na produkto ay ang bigas, karneng baboy, manok, isda, sibuyas at asukal. Ang pag-hoard ng 10 milyong pisong halaga ng produkto ay kabilang sa mga pagsususpetsahan na lumabag sa batas. Sino mang makapagtuturo ay may pabuyang 1 milyong piso sakaling ang taong isinuplong ay mapatunayang nagkasala. Kung sa naunang batas ay customs ang may hawak, ngayon ay may tinalagang enforcement group na binubuo ng Philippine National Police, Coast Guard, National Bureau of Investigation at Department of Finance. At para naman sa aasahan ng mamamayan sa batas na ito, ibinahagi rin ni Briones na matututukan dito ang mga nagdedeklara ng zero tariff o ang misdeclaration ng mga produkto upang makaiwas sa mas mataas na taripa. Sa kabilang banda, tinuring naman ang magandang balita ng mambabatas ang paghimok ni Pangulong Marcos sa kagawaran ng agrikultura na pabilisin na ang pag-roll out ng mga bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Anya, ang 600,000 bakuna ay makatutulong upang hindi mamatay at maubos ang ilan sa mga bilang ng mga baboy. Ngunit anya, hindi sapat ang bilang na ito para masabing napigilan na ang pagkalat ng virus sa mga baboy. Dahil ayon sa datos sa anya ng DA, nasa higit 7 milyon ang populasyon ng mga naturang hayop at 90% o katumbas ng 6.3 milyon ang kailangang mabakunahan dito para mapigilan ang pagkaubos ng supply ng mga baboy. Bilang resulta, patuloy pa rin ang kanilang tanggapan, katuwang ang iba pang nasa sektor sa panawagang magdeklara ng state of emergency nang sa gayon ay maglaan ng karagdagang budget para sa mga bakuna. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Iginiit ni Vice President Sara sa isang press briefing na wala siyang planong magbitiw sa pwesto. Ito ay matapos ang pahayag ng ilang kongresista na mag-resign na ang bise dahil sa hindi pagdalo sa budget deliberations ng OVP sa Kamara. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte ukol sa hamon sa kanyang magbitiw sa pwesto. Binigyang diin ni VP Sara sa isang press briefing sa Mandaluyong kahapon na hindi siya magre-resign. Aniya dahil ito sa mga taong naniniwala sa kanya na magagampanan ang kanyang mandato sa bansa. Kasama sa mga kongresistang hinamon na mag-resign si VP Sara ay si House Assistant Majority Leader Gil Bungalon dahil umano ito sa hindi pagdalo ng bise sa budget deliberations ng Office of the Vice President sa Kamara. Hindi na umano nakikitaan ng interes ang bise sa kanyang trabaho. Tugon naman ni VP Sara sa mga taong naniniwala lamang siya nakikinig at hindi sa mga umano'y batang mambabatas. Dinipensahan din ni Duterte ang kumakalat na litratong pumunta siya sa beach sa nakatakdang araw ng budget deliberations sa plenaryo. Aniya, bumisita lamang siya sa ilang mga barangay sa isla para alamin ang kanilang problemang kinaharap. Matatanda ang sinabi ni Duterte sa isang liham na ibinibigay na nito sa Kamara ang desisyon na 2 billion pesos proposed budget ng OVP sa taong 2025. Kumpleto naman umano ang kanilang isinumiteng dokumento kaugnay ng nasabing budget request. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng Administrasyong Marcos ang opisyal na senatorial lineup nito para sa paparating na 2025 national and local elections. Alamin ang detalye sa ulat muli ni Francis Riodique. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapakilala ng kanilang official senatorial lineup para sa 2025 national and local elections. Naganap ito sa isang show of strength ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap sa PICC kaninang umaga.
Kasama sa nasabing lineup sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, former Senator Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Ang formal na pagpapakilala ay kasabay ng isang manifesto para sa malawakang alyansa ng mga sumusunod na partido kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Ang nasabing convention ay dinaluhan rin ng mga bago at lumang alyansa sa loob ng Partido Federal na sa ngayon ay handa ng sumabak sa tatahakin ng alyansa sa 2025 midterm elections hanggang 2028 presidential elections. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Posibleng maging state witness ang kamakailang kapwa-akusado ni dismissed Mayor Alice Guo na sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI. Paggigiit naman ng umano'y mga kasabwat ni Guo, sila lamang ay ginamit o naging biktima. Para sa detalye ng balita, narito ang ulat. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang 7 umano'y sangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Banban, Tarlac. Sila ay kapwa-akusado ni dismissed Mayor Alice Guo sa isang non-bailable offense na kasong qualified human trafficking. Ayon sa NBI, lumalabas na responsable ang mga naturang akusado sa Hunzeng at Zunyuan Corporation na umano'y peking korporasyon ni Alice Guo. Ayon sa ilang mga akusado, sumuko sila dala ng takot at upang linisin ang kanilang mga pangalan. Samantala, ang isa pang akusado na si Jamelyn Santos Cruz ay pinasinungalingan na bogus ang operasyon ng Pogo ng Zunyuan Technology. Itinanggi naman niyang may connection siya kay Alice Guo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, posibleng maging state witness ang mga akusado. Ito ay kung lalabas sa investigasyon na least guilty sila sa mga kasong kinasasangkutan. Ang korte na umano ang may hawak ng desisyon sa isyung ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inilabas na ng PCO nitong Lunes ng gabi ang listahan ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo na ng Presidential Communications Office o PCO nitong Lunes ng gabi ang mga bagong opisyal ng gobyerno na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kagawarang kabilang dito ay ang Department of Finance, Health, Agriculture, Justice, Human Settlements and Urban Development, National Defense, Labor and Employment, Science and Technology, Tourism, Education, Trade and Industry, Environment and Natural Resources, Social Welfare and Development, Interior and Local Government, Foreign Affairs, Migrant Workers, Public Works and Highways at Transportation. Habang ang mga ahensya naman ay ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Maritime Industry Authority, Philippine Statistics Authority, Professional Regulation Commission, National Economic and Development Authority at iba pa. Kabilang din sa mga bagong talaga ay ang mga opisyal mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Commission on Higher Education, National Museum of the Philippines at Office of the President. Samantala, ganap ng chairperson ng MMDA si Attorney Romando Don Artes na siyang ikinalugod ng mga kawani at sinasakupan nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Lumutang sa Kongreso ang umano'y pamimigay ng pera sa mga opisyal ng DepEd noong si Vice President Sara pa ang kalihim ng ahensya. Tugon naman ni Vice President Sara, tigilan ang pagtanggap ng mga testigong walang kredibilidad.
Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Humarap sa pagdinig sa Kamara nitong kamakailan si dating Education Undersecretary Gloria Mercado. Isinawalat niya dito ang umano'y pamimigay ni Vice President Sara Duterte ng envelope na naglalaman ng pera para sa mga opisyal ng DepEd. Laman umano nito ang tinatayang 50,000 piso na ibinibigay sa mga Undersecretary at Assistant Secretary ng ahensya. Ayon pa kay Mercado, 9 beses siyang nakatanggap ng naturang envelope. Naglabas naman ng pahayag si VP Sara sa isang press con na dapat na magbigay ng pruweba o dokumento si Mercado ukol sa mga alegasyon nito. Ibinahagi din ng bise na natanggal sa pwesto si Mercado dahil sa kawalan ng tiwala sa kanya. Aniya, nagsolicit umano si Mercado ng 16 million pesos sa isang pribadong kumpanya gamit ang kanyang pangalan na hindi otorisado ng DepEd. Nagtalaga din umano siya ng executive assistant na idinestino sa central office na mula sa Region 7 na guro. Panawagan naman ni VP Sara, itigil umano ang pagtanggap ng mga testigong walang kredibilidad. Samantala, inisyuhan naman ng show cause orders ng Kamara ang mga opisyal ng DepEd na hindi dumalo sa nakaraang pagdinig ng walang paliwanag. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabilis ng pagsasabatas sa 2025 National Budget. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Itinuring ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent ang House Bill No. 10800 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill. Bunso dito, maaaring aprubahan ng House of Representatives ang 6.352 trillion peso pambansang budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Ayon naman kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nakatuon ng Kamara na ipasa ang panukala bago ang maikling break ng Kongreso. Pahayag niya sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtulungan ang mga miyembro ng Kamara upang tiyakin ang pagpasa ng budget na maglilingkod sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Ang mabilis na pagpasa ng batas ay nagpapakita ng pagkakaisa at dedikasyon ng mga kinatawan. Paglilinaw niya, layunin ng Kongreso na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng bansa sa pamamagitan ng maayos na paggastos ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Babala sa publiko, iligal ang mga driver's license assistance na alok online. Kaya't payo ng Land Transportation Office o LTO, huwag nang tangkain pang tangkilikin ang mga ganitong serbisyo. Makibalita sa ulat ni Danizel Lopez. Nag-abiso sa publiko ang Land Transportation Office o LTO ukol sa mga kumakalat na driver's license assistance sa online platform. Pahayag ng LTO, hindi nito nirerekomenda ang pagkuha ng lisensya o anumang serbisyo sa platapormang Facebook dahil tanging sa tanggapan lamang ng ahensya ang legal na proseso. Isa na ritong binanggit ng LTO ang Facebook page na Driver's License Online Assist LTO Quezon City na hindi pinapatangkilik ng ahensya sa publiko. Binigyang diin din ito na haharap sa parusa ng pagkakakulong at multa ang sinumang mapatunayang may sala sa pag-alok ng ganitong iligal na serbisyo. Mapapansin na noon pa man ay kumakalat na ang mga transaksyon online para sa umano'y mabilis na proseso ng lisensya at mas pinadali kung saan ang kapalit ito ay malaking halaga ng pera. Nananatili naman ang payo ng LTO na tanging sa opisyal na mga communication channel lamang tumutok o magpadala ng mensahe para sa lehitimong impormasyon. Danizel Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea mas dumami. Mga Pinoy sa Lebanon,
urong-sulong sa pag-uwi sa gitna ng tumitinding sagupaan ng Israel-Hezbollah. PBBM, nilagdaan na ang Magna Carta of Seafarers. VP Sara, iginiit na hindi magbibitiw sa puwesto. Opisyal na senatorial line-up para sa alyansa ng Bagong Pilipinas, ipinakilala na. Kongreso, inatasan na madaliin na ang pagsasabatas ng 2025 national budget. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.